Isa. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman bibitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, good day. Another airsoft request by our mga bossing natin ka-airsoft. Natutuwa ako, Norte na naman. Meron na naman tayong Norte ngayon, no? Shout out po sa inyo mga ka-airsoft natin from different estado, from different location. Shout out po sa mga ka-airsoft nating engineer, mason, pintor, welder, security guard. Hello po sa inyo mga bossing. Then shoutout po sa mga ka-airsoft nating doktor, nurse, attorney, politiko, congressman, senador, mayor, governor. Hello po sa inyo mga bossing. Okay, shoutout po sa mga ka-airsoft nating OFW, seaman, mga ka-airsoft natin from Qatar, from Kingdom of Saudi Arabia, from London, from Alaska, from USA, from Canada, from Thailand, from Indonesia. Natutuwa ako, no, meron mga nagme-message sa atin ng mga taga-Indonesia, India. Ibig sabihin nakakarating tayo ron. Kaya lang, it's just that hindi natin kaya mag-shipping, no, ng item papunta ron kasi medyo, alam mo na, may kahigpitan ng Pilipinas palabas, tapos mahigpit din sila doon papasok, no? Kaya medyo negative 'yon regarding shipping on abroad, no, on other part of the country. Siguro I do suggest diyan na lang kayo bumili diyan sa area ninyo. For sure naman ang airsoft naman kalat na. Marami na ring access, marami na rin mabibili. Like for example, in Netherlands, meron na rin mga airsoft store in London, in UK, in Germany. Meron na rin po, no? Shout out po sa lahat ng Pinoy na nasa iba't ibang dako ng bansa sa ating sa mundo. Hello po sa inyo mga bossing. Okay, shout out Sir Aldrin Salazar of San Antonio, Candon City, Ilocos Sur. Okay? Nakikita nyo naman, nandito nakatayo sa ating harapan. Isa sa pinaka-high-end na unit. Isa sa mga may hawak ng title ng isa sa pinaka most reliable and durable unit. Ang title holder, the King Arms. Okay, no? This is the King Arms M4 Carbine Keymod. Hindi, mali. Let me rephrase it. Keymod M4 Carbine, the TWL. Napakaganda nito mga ka-airsoft. Napakabigat nito, napakatindi. Full metal mula ulo hanggang baba. Premium na premium, equipped with a MOSFET and a quick change spring gearbox, no? Napakalupit, napakaganda. Ano to? Kumbaga masasabi natin na no nonsense, no? Lahat ng nakakabit dito talagang malupit, talagang matindi. Kung makikita nyo ang buttstock niya, DMR setup na kagad, no? Hindi siya ordinary na crane stock na buttstock. Tapos, napakaganda niya. Lahat ng detalye niyan mga ka-airsoft, no? Lahat ng detalye niyan is steel. Okay? Bakal siya, no? Full metal yung body, syempre, itong mga part na to is alloy. Pero lahat ng mga small details like halimbawa ito yung
how do you call this? Pang-alis ng jam ng bara. Tapos, yan, firing mode, lever, at saka, basta, napakalupit, full steel to, no? Ito yung unit na talagang, masasabi natin, pagdating sa rifle is the game changer, no? Hindi siya yung holy grail. Pero, kumbaga sa motor, Ducati siya, no? Ducati siya, although hindi siya yung pinaka-top, hindi siya yung pinaka, pero, game changer siya, no? Ibig sabihin, pag ito ginamit mo, talaga maninibago ka, talagang ma-achieve mo yung gusto mong mangyari. This is a Kimod rifle. Makikita nyo, mamaya i-explain ko ano ba yung meron to, ano yung kinakagustuhan ng mga airsoft natin pagdating sa pag sinasabing Kimod, no? Ito yung Kimod. Papaliwanag natin mamaya lahat yan mga airsoft, no? Unit yan ng ating ka-airsoft, Aldrin Salazar, San Antonio, Candon City, Ilocos Sur. Bossing, ito na po yung unit mo. Demo test per natin mamaya. Okay, next unit natin, Raymond. Parang Raymundo. Kaya lang walang O. Raymond Domingo of San Nicolas, Pangasinan. Hello, bossing! Okay, unit ng ating ka-airsoft, Raymond Domingo is the Godfather version 1 6.0. What is good and special about this animal to? Napakatindi nito, napakalakas. Hindi siya ganun kaporma, hindi siya ganun nakakatakot, barakong-barako yung dating niya. Equipped, out of the box, upgraded na ng accessories, pero kami in-upgrade pa namin, mas pinatindi namin. Naka-fine tuning, naka-trigger job, and yung specialty natin, naka-fixed outer barrel, naka-hammer protection pad. Upgraded para sa ating bossing, Raymond Domingo of San Nicolas, Pangasinan. Okay, yan, dire-diretso tayo dito sa online. Baka may mga nagpapa-shoutout natin mga airsoft, no? Hello po sa ating mga ka-airsoft. Ito. Okay, shout out and good day. Hi po Sir Bigman, watching from Dubai, UAE. Eman Venko. Hello sir. Hello bossing. Nakakatuwa kasi yung mga OFW natin na ka-airsoft nakasalukuyang gumagampan ng trabaho ngayon ay nakakasingit kahit papano para makapagpa-shout out, di ba? Masayang malaman para sa akin yun, no? Kaya lang mga bossing, mag-ingat kayo. Alam nyo naman ang mga employer natin na ibang nasyon, medyo mahigpit pagdating sa cellphone, no? Pero anytime naman pwede kayo magpa-shoutout kahit hindi niyo naabutan yung real time na live natin. Pwede naman mag-iwan kayo, maglakip kayo ng message sa comment section, magpa-shoutout kayo. Syempre babasahin natin yan, isa-shoutout natin yan the next live natin. Okay? Basta for now, Sir Eman Venko, ingat po, ingat kayo dyan sa kinalalagyan nyo dyan sa bansang kinalalagyan nyo. Maraming salamat at syempre kahit papano nagagawa nyo ng paraan na manood, na makapag-tune in sa ating daily vlogs. Okay? So, let's begin. Unahin muna natin sa pistol, then for the main event natin is the rifle. What is good and special about this unit? Okay? Kasi natin mga airsoft, alam nyo naman dito sa Bigman, ang specialty namin is the fixed outer barrel. Yung pag-upgrade ng unit. Okay? Isang dahilan kung bakit ginawa namin na i-upgrade yung unit bago pa man din lumabas dito sa ating Bigman Cave or bago pa man din mahawakan ng ating customer, it is because ang upgraded unit is 10 times stronger than the ordinary, than the stock unit. Okay? Normally, ang isang unit, ang isang pistol, hindi talaga naka-fix outer barrel yan. Bihirang-bihira yung pistol na pag dumating sa Pilipinas is naka-fix outer barrel na. Normally, ang isang pistol kumakalog. Ito kasi kaya hindi ito kumakalog dahil upgraded to. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, hawakan natin, kakalog ko. Hindi siya kumakalog, hindi rin siya umaalog dito,
Kasi naka-fixed outer barrel na to. Converted na buto ng fixed outer barrel and not just ordinary fixed outer barrel, ha. Bull barrel. Ibig sabihin, pag bull barrel, tapered yun, mga ka-airsoft. Mataba, liliit. Bull barrel, no? Bakit ginagawa yung bull barrel? Ginagawa yung bull barrel to give way para walang sumasayad, walang kumakaskas doon sa loob, no? Tapos isa pa sa specialty natin is the hammer protection pad. Tayo lang po ang kauna-unang airsoft shop sa Pilipinas ang nag-a-upgrade ng fixed outer barrel at saka ng hammer protection pad. Inaalis natin, mga ka-airsoft, yung dummy firing pin. The reason why inaalis natin yung dummy firing pin, yung dummy firing pin kasi, mga ka-airsoft, eventually lumuluwag. Pag lumuwag yun, tumatalsik. Meron na tayong mga cases na nung hindi pa tayo nag-upgrade way back, natatalsikan sila ng dummy firing pin sa mata. Kasi pag nagpa-firing ka, 'di ba ganyan? So yung dummy firing pin dito sa likod, tumatalsik yan kasi yung dummy firing pin, kung di ako nagkakamali, at sigurado ko talaga 3-piece yan, no? Isa yung rod, isa yung spring, isa yung housing. 3 piraso po yan. Kita nyo. Dito nyo lang malalaman yan. Hindi alam ng iba yan, no? Ang dummy firing pin is 3 piraso. The rod, the spring, and the housing. Gusto ko ipakita sa inyo, kaya lang siguro sa Mother Day na i-feature natin yan. Topic natin yan sa mga ibang mga vlog natin, no? Kasi gusto kong matuto kayo, gusto kong ipakita sa inyo yung dummy firing pin. Bakit natin inalis yan? Kasi tumatalsik, nakakabulag. Siyempre, hindi naman nakakabulag instantly, kaya lang, siyempre, nakakairita. Pumuputok ka, biglang tatalsik sa mata mo. Siyempre, masakit, nakaka-irritate na mata, or worst case scenario, pwede kang mabulag, di ba? Kaya inaalis natin yan, ina-upgrade natin. Tapos, yun ang specialty natin. Siyempre, doon pumapasok yung fine-tuning and trigger job natin. Tulad nito, naka-fine-tuning. Alam nyo ba na lalagyan lang, yung unit kasi pag naka-fine-tuning, ang laki ng pakinabang. Kasi pag nilagyan, yung unit kasi namin, nilalagyan lang namin, mga ka-airsoft, 2 seconds of gas. Yung 2 seconds na nilalagay namin na gas, can fire 50, 60, minsan nagse-70 pa kung talagang swerte-swerte tayo. Hindi, joke lang. Hindi swertihan yun, no? Ma-achieve nyo yung mga ganon pag yung temperature sa paligid nyo is hot. Hindi naman totally hot, medyo warm, di ba? Kasi mga airsoft, yung airsoft natin, ayaw na ayaw niya talaga yung malamig. Halimbawa, naglalaro ka, tulad ngayon dito, aircon. Yung unit, ang lamig-lamig, oh, ayaw niya yan, no? Mahina siya, at the same time, malakas yung konsumo niya. Pero kung naglalaro ka outdoor, under the heat of the sun, naku po, grabe. Talagang yung airsoft mo, nagwawala. Sabi nga, halimaw. Bawat recoil niya, talagang feel na feel mo, no? Pero pag sa loob ng kwarto, tapos malamig, medyo, kumbaga parang, siya, medyo groggy siya. Matatawag natin, no? Pero pag nasa labas ka, outdoor, actually ganito kasi. Ginawa talaga ang airsoft, lalo na mga gas type, pang outdoor. 'Di ba? Siyempre, masarap maglaro ng outdoor kasi you can maneuver, you can, 'di ba? Pwede ka paikot-ikot, pwede lahat. You are free to do what you want to do. Kasi wala kang iingatan. Pag indoor kasi medyo siyempre masikip, 'di ba? Iingatan mo, baka tamaan yung salamin ni nanay mo, nung, di ba, yung TV nyo, yung appliances nyo, or worst case scenario, kailangan mag-ingat ka kasi baka tamaan mo yung kapatid mo, di ba, mag-bounce back yung bala. Yun yung mga iniiwasan, kaya hindi talaga pwede pang indoor ang mga, especially yung mga unit na, yung mga airsoft, di ba? Hanggat maaari, hindi pwede pang indoor sa loob ng bahay. Kung merong indoor na game site, okay yun. Kasi game site yun, di ba? What I'm trying to say is, kung naglalaro ka sa loob ng bahay nyo, pwede kang pwedeng maka-aksidente ka, no? Bagay na ayaw natin pare-pareho kasi papangit yung imahe ng airsoft eh. Wag na natin ilagay sa wag na natin ilagay sa ibang tao. Sa magulang mo na lang, di ba?
yung magulang mo hindi naman familiar sa airsoft, tapos biglang naglaro ka rin sa loob ng bahay nyo. So, anong magiging impression ng nanay mo, ng tatay mo, kung hindi sila familiar sa airsoft? May magiging impression sila, napakapangit naman yung binili mong laruan. 'Di ba? Nakakasira, nakakaaksidente. Tigil mo nga yan. O, ganon. 'Di ba? Yun ang magiging impression nila. Kasi, bakit? Binuksan mo kasi yung mata nila, at saka yung isipan nila, yung pagkatao nila, binuksan mo doon sa bagay na inopen mo ng maling timing. Di ba? Maling senaryo, maling pagkakataon. Pero kung nakikita ng nanay mo, putya, nandun ka sa garahe mo, o nasa garahe nyo, o kaya nandun ka sa backyard nyo, sa likod bahay nyo, sa harapan ng bahay nyo, nagsiset up ka doon ng target, pak, 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 pak. Nakikita ng nanay mo, oy, anak, tikas, ang galing o, di ba? Pero subukan mo magpa-firing ka sa loob ng bahay nyo. Tamaan mo yung LED nyo, tamaan mo yung rep nyo, tamaan mo yung salamin nyo, nabasag. May kalalagyan ka sa nanay mo, di ba? Magbubunga nga yan. Di ba? Yun lang mga airsoft, no? Kaya ito yung importante na maglalaro tayo ng airsoft, unang-una sa tamang pagkakataon at sa tamang lugar. Okay? Hindi pwede maglalaro ka ng airsoft sa kung san-san. Lalo na kung ang airsoft mo galing sa big man. Upgraded, matikas, malakas. Di ba? Yun. Okay, unit natin ka airsoft, Raymond Domingo, San Nicolas, Pangasinan. Bossing, this is the version 1 6.0 Godfather by the KJ Works. Kung tawagin KPO6. What is good and special about this? Sabi ko nga kanina, upgraded na, naka-fix outer barrel na. Yung unit na hindi naka-fix outer barrel, ganito ang itsura mga airsoft, no? Ganito ang itsura. Kalugin mo, baby! O, di ba? Umakalog. Pero yung unit na upgraded, tulad nito, ayan, o. O. Hindi siya kumakalog. Talagang nakalock siya, na tightly placed into the airsoft, no? Ayan, no? Hindi siya kumakalog. And what is good and special about this, naka front optic, naka rear optic, naka magwell pa. 'Di ba? 1, 2, and 3, pag yan bibilin mo, will cost you a lot. Sa totoo lang, baka umabot ka ng 7,000 dyan, no? Kung bibilin mo yan. Actually, yung mga iba natin ka-airsoft na nasa hanin ng pulis, inaalis to, pwedeng ilipat sa live nila eh. Na-i-fit, no? Siguro, sabi natin may konting conversion, pero fit siya sa live, no? What is good and special pa about this unit, kompleto siya. Merong rail for the upgrades like flashlight, scope mount, laser, etc. Kung ano mang gusto mong ilagay na upgrades, meron siyang rail. Then, another thing is naka-adjustable competition trigger na. Tapos, ano pa ba? Features niya, yun, yung pinaka-importante sa lahat, full steel CNC. This is a 2025 model of the Godfather version 1. Yung mga Godfather na 2023 and below model, hindi same ng laman loob, hindi same ng kung ano yung nakalagay dito. Okay? Magkaiba yon. Yung mga 2020, kaya mapapansin yun, way back 2020, hindi ko to pinapagamitan ng 14 kg. Ang sabi ko, 12 kg lang. Pero nung pumasok yung 2024, and up to the present, iba na kasi yung laman loob nito. Bakit? Bakit namin nalaman na iba yung laman loob? Kasi kami lang naman ang airsoft shop na nag-tuning ng unit. Bago pa man din ito makarating sa customer, hinihimay na namin yan. Napagtanto namin, pinapagkumpara namin na yung lower model iba doon sa 2025 release model, no? Yung loob niya is more on CNC steel na talaga, no? Not 100%, 'di ba? Not 100%, pero ang importante kasi yung internals. Kasi yung internals, yun ang nagpe-perform para pumutok yung baril ninyo. Okay? 2025 model internals, napakaganda, napakalupit. Again pinapagamitan ko ng 12 kg, ng 14 kg, pwede, compatible. Pero kung yung unit mo is 2023 model and below, wag mong gagamitan kasi wawarakin mo siya. Papaiksiin mo lang yung buhay ng airsoft mo. Pero since this is a 2025 model,
pwede mong gamitan ng 12 kg at ng 14 kg. Pero again, kung hindi ganito yung unit mo, hindi para sa itong vlog na to. Okay? Kaya huwag mong i-apply itong vlog na to doon sa lower model na unit mo kasi masisira po yun. Tandaan nyo, magkaiba ang laman nito versus doon sa lower model. Proven po yan. Talagang nakita namin yan. Walang halong biro. Ano? Okay, so ito yung unit mo, bossing. Ganun pa rin ang magazine. Maximum of 27 rounds. Iwasang malaglag kasi this magazine will serve as your tank. So, pag tank, nandun ang pressure. Pag nalaglag, pwedeng ma-misalign yung o-ring. Pwedeng sumingaw. Pero again, yung singaw, huwag kayong kakabahan, huwag kayong matatakot, huwag kayong madidismaya. Minor lang po yun. Pag sumingaw, ang gawin nyo, tawagan nyo ako, mag-video call tayo, i-DIY natin, nasang ka man parte ng Pilipinas, nandun ka man sa Mindanao, nasa Romblon ka, nasa Marinduque, nasa Catanduanes ka, nasa Cagayan ka, lahat kaya natin gawin kasi meron tayong technology. May video call tayong pwede. Okay? Ngayon, iwasan malaglag, pero syempre, mag-silicone oil tayo. The Godfather is a high-end unit, pero it doesn't mean na hindi ka na dapat mag-oil, no? Kailangan mag-oil ka pa rin dahil kahit anong ganda ng unit, kung hindi mo gagamitin ng tama, maaga siyang masisira. Press the valve, then spray. Ganun din dito sa ilalim, spray sa inlet valve. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit, mga airsoft. Kasa natin. I-lock natin manually. By the way, red ang nozzle. I-sprayan mo yan. Red ang nozzle, ibig sabihin, premium nozzle. Malaki ang bore. Okay? Iba yung mga black nozzle, yon maliliit lang ang bore. Ito, premium, red, ibig sabihin, malaki ang bore. Pag malaki ang bore, malakas pumutok. Na-fine tuning pa, na-trigger job pa. Kaya, mas malakas, no? Ang ordinary tin 2011, may FPS na 350, 360. Ito, out of the box, ang FPS nito ay 390 to 420. Dahil naka-fine tuning, naka-trigger job, tingnan natin kung 390 to 420 ba siya. Tingnan natin, no? Kasi baka naman walang pinagkaiba doon sa out of the box, katarantaduhan lang yung sinasabi ni Big Man, di ba? Pero kung makikita natin kung mas aangat siya doon, ibig sabihin, may sense yung sinasabi ni Big Man sa vlog. Okay? Ngayon, hindi ko pala na silicone oil. Kasa, ilak manually, isprayan natin sa slide stopper, isprayan din po natin sa nozzle. Okay? Okay, then, release. Ayan. Mga airsoft ito, meron akong isang advice. Huwag nyo nang kakawitin to. Pag kinakawit nyo to, mauubos yung letter L angle na sinasabitan ng slide stopper. Sa mga ibang unit, pag hinatak mo, bibigay na yan, bababa na yan. Kaya lang, iba-iba ang features ng unit eh. Diba? Kaya ito, ang suggest ko, hatakin ninyo, saka ninyo ibaba. Huwag ninyong hayaan na yung letter L, yan, dito kasi kumakawit yan eh. Dito kumakawit yung slide stopper natin. Kataga lang, inahatak-hatak nyo na ganyan yan, nabibilog to, di ba? Nabibilog to. Pag nabilog to, darating yung point na dumudulas na lang yung slide stopper mo. Kasi nabilog na eh, due to wear and tear. Kaya ang pinakamaganda, hatakin nyo yung slide, oops, then ibaba nyo yung slide stopper. Parang ginagawa ko mga airsoft po. Yan ha. Dito sa Big Man, kasi baka makita nyo yung mga dati kong vlog. Dito sa Big Man, mga airsoft, open tayo for a change, no? Hindi tayo magi-stick dun sa maling ginagawa natin. Pag nakita natin na, oops, mas okay pala to, tama pala to. Yung dati nating mali, i-correct natin sa tama. Okay? Kasi merong mga madudumi ang pag-iisip dyan, baka sabihin, yung tinuturo mo pa iba-iba, ang tinuturo mo, hindi dun sa dati mong tinuturo. Siyempre, kasi nag-i-innovate tayo eh, di ba? Kasi dito sa Big Man, hindi tayo nandun lang sa isang sulok, di ba? Dito sa Big Man, humahanap tayo ng paraan para maitawid namin sa inyo yung tama, di ba?
Pag napansin natin na outdated na to, mas okay pala yung ganito. Yun ang ituturo namin sa inyo. Okay? Again, hatakin, ibaba yung slide para hindi kumayas, then bitaw. Okay, ayan ha. Yun yung pinaka-proper. Tandaan nyo mga Airsoft, believe me now and you will thank me later. Pero ignore my words now, I will laugh at you later. Okay? So, huwag tayo ng gas mga Airsoft, no? Sa paggagas, always 2 seconds lang, upside down, then press down. 1, 2. Okay, nilagyan natin ng 2 seconds. Bakit 2 seconds lang, big man? Bakit yung iba? 5 seconds, 7 seconds. Again, ulitin ko, upgraded po kasi yung unit natin. Since yung unit natin upgraded, ano pang inaantay natin, di ba? Ay, ano pang inaasahan mo? Siyempre, mas maganda ang performance kesa dun sa iba nila. Hatakin pababa, put your right thumb here, pump lang po. Okay? Sa paglalagay po ng bala, mga Airsoft, make sure proper orientation. Make sure walang bungi. Kalugin natin sideways. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa, ready to fire. Okay? So, pwesto lang natin to. Okay, firing unit. Firing mga Airsoft. Firing, first fire. 474. Okay, ang ordinary out of the box is 390 to 420. Pero dahil naka-fine tuning, naka-trigger job, binigyan niya tayo ng 474 FPS. Firing! 464. Okay. Naglolo ko na. Ayaw na. 460. Ayan. Bakit pababa ng pababa, big man? Kasi mga Airsoft, di ba, at the start of the vlog, sinasabi ko sa inyo na ayaw niya ng malamig. So, nagpa-fire na tayo, lumalamig na siya. Nag-fire ulit tayo, mas lumamig. Nag-fire tayo, mas lumamig. The more na nagpa-fire ka, mas lumalamig yung magazine mo. Pag lumalamig yung magazine mo, humihina siya. Tapos, naka-aircon po kasi tayo. Okay? Kaya naka-aircon tayo, kaya malamig kada putok. Pero kung nasa labas tayo, magiging consistent yan. Maaring bababa, kaunti lang. Ngayon kasi ang naging talon niya parang 10 di ba? 474, tapos 464, naging 460. Kaya gano'n mga Airsoft, no? Kaya, kung nasa labas ka naglalaro, mas magiging masaya ka kasi yung lakas niya is magiging consistent. Okay? Firing time mga Airsoft! Firing! Grabe. Pag ito talagang ginagamit mo, yumayanig yung katawan mo. Ramdam na ramdam ko, yayanigan yung braso ko no? Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Ganito. Hatak, babato. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Hindi pa competition grade to ha. Hindi pa nakabypass yung trigger. Tapos, may ambidextrous safe. Yun ang mga features niya. Bossing, Sir Raymond Domingo, yung mga sticker, kayo na bahala mag-alis. Pwede naman po yan para mas maging maganda yung itsura ng unit nyo. Tapos, bago itabi yung unit, punasan natin yung mga excess oil. Magandang gumagamit ng unit na laging mukhang bago, no? Kasi pag yung unit parang nanggigitata, nagmumukhang luma eh. Huwag natin gawin yun, no? Okay, tapos, ang lamig ng magazine ko, nagpaputok tayo, let's say, 20 rounds kanina, di ba? Nilagyan natin 2 seconds na gas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 rounds, so, plus 10, edi 30 rounds na. Yung 2 seconds mo na gas, sinuklian niya ng 30 rounds. Sobrang lamig ng magazine natin mga Airsoft, no? Gusto ko ipakita sa inyo na yung talagang maipuputok niya, kaya lang sobrang lamig po talaga ng magazine ko dahil ayan, nakatutok sa akin yung aircon, no? Naka 30 rounds na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naka 40 rounds na. Okay? So, ang lamig pa ng magazine. Ibig sabihin, malamig pa yung magazine, ibig sabihin may green gas pa. Bakit malamig? Kasi nagpa-fire tayo. Nasa aircon ako nakatutok eh.
Yung 2 seconds mo, sinuklian niya na ng 40 rounds. Tignan natin, baka kaya niya mag 50. 1, 2, lakas pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, so, nag 50 rounds na. Oh, saan ka pa? Dito lang yan sa big man. Wala kang makikitang ganyang iba, no? 2 seconds, sinuklian niya 50 rounds. Ayaw mo pa ba nun? Napakatipid na nun. Okay? Ngayon, yung unit, pag itatabi, make sure walang lamang bala. Pag hindi gagamitin hindi gagamitin agad, at sa tingin nyo, matagal na panahon, ninyong maitatabi yung unit, hindi nyo magagamit, itabi nyo ng walang bala at dapat walang lamang hangin. Pasingawin. O yun. Kita nyo, meron pang lumabas. Yung lumabas na yun, siguro approximately mga 10 pa yon. So, yung 2 seconds na gas, sinuklian niya ng 60 rounds. Halimaw, ang pagkaka-upgrade, maganda ang pagkakagawa. Okay? Unit natin ka Airsoft, Raymond Domingo of San Nicolas, Pangasinan. Bossing, tuloy po yung unit mo. Okay mga Airsoft, and now for the main event. Tulad ng sinasabi ko, ang unit na to, para dun sa mga hindi nakakakilala, this is not a budget meal unit. This is not a cheap unit. This is a high-end unit. Okay? Sa mga hindi nakakakilala dito sa ganyan logo, King Arms yan, mga ka-Airsoft, no? King Arms, one of the high-end unit ng Taiwan. Ngayon, itong nasa harapan natin is a M4 carbine Keymod design. Bakit Keymod? Ayan, tignan natin, tignan nyo yung design. Kaya tinawag na Keymod, ayan, pansinin nyo yung design, parang susi, di ba? Bilugan, tapos medyo liliit. Parang susi. Kaya siya tinawag na Keymod, no? Design yan, hindi ko alam kung saan nag-originate, kung sinong unang gumawa, pero basta kung tawagin natin yan is the Keymod rifle. Okay? Itong unit na to, dual purpose to. Ang sarap rin bumibili ng dual purpose unit eh. Pero yun nga lang, ganito sige, sabihin ko na sa inyo Dual purpose. Pwede siyang maging DMR rifle. Pwede rin siyang maging assault rifle. Yun ang mga dual purpose. Ganito yan. Pero masarap merong dual purpose, kaya lang medyo alanganin. Bakit? Ito, tatapatin ko kayo Kung ito magiging DMR rifle, parang medyo kapos. Kaya magdudugtong ka pa ng suppressor. Pero pwede. Pwede siya. Kaya lang magdudugtong ka pa ng suppressor para ma-achieve mo yung length na haba na dapat na requirement sa isang DMR rifle. One good example of a DMR rifle is itong mga to. Hindi ko lang alam kung kita sa camera, pero kita pala. Kita ba? Oo, kita. Ayan Kung ipapantay natin mga ka-Airsoft, pansinin nyo ayan. Mas mahaba ito. Mas mahaba ito ng 4 inches before the exit ng bala. Ayan yan, mas mahaba siya, di ba? So, yun yung mga DMR, yun yung length na meron ng DMR. Ngayon, itong unit na to is medyo alanganin naman maging assault rifle. Bakit? Kasi nga mahaba siya. Kumbaga, bitin siya sa DMR, pero sobra naman siya sa isang assault. Kasi mostly ang effective sa mga assault is the CQB, no? Masyadong mahaba siya para sa isang CQB. Pero alam niyo mga Airsoft, hinihingal ako. Bakit? Mga Airsoft, mabigat siya. Ito yung mga tipong hinahanap ng mga newbie, no? Yung mga baguhan, yung talagang gusto niyang feel niya, yung pagiging rifle, ito yun, no? Pero sa tulad ko na medyo matagal ng player at graduate na sa paglalaro, no? Medyo hindi na to yung bet ko. Pero para sa mga newbie, talagang matindi to. This is a high-end, full metal M4 carbine. Okay? Napakaganda nito mga Airsoft. Powered by a MOSFET. May built-in MOSFET siya. Well, at the same time, quick change spring. Para tong Lonex. Gusto mo siyang palakasin? Ikaw mismo. Nandiyan ka lang sa lugar mo. Nandiyan ka sa Marinduque, nasa Romblon ka, nasa Jensen ka. Wala kang gunsmith. Ikaw lang kaya mo siyang palakasin. Ikaw lang kaya mo siyang pahinain. Spring.
Dito, ina-access, ini-screw, binabalik, kinakabit. Ngayon, yung kung paano gawin yon, i-discuss natin yon sa mga ibang pagkakataon. Okay? Yan. Napakaganda niyan unit na yan. Talagang kinakabiliban, talagang gusto ng karamihan. Okay? This unit is adjustable. Depende sa gusto mo. Pero antimano, DMR na yung ano niya, no? Alam nyo ba, itong bat stock pa lang nito, ito pa lang ito pa lang bat stock nito, nasa 3,500 na. Ito. Yan, to. This is not an ordinary bat stock. Dapat nga, hindi ko na pinakita, kinuha ko na lang. Pinalitan ko na lang ordinary. No? Hindi, joke lang. Hindi naman natin gagawin yan. No? This is not an ordinary bat stock, mga ka-airsoft. No? Premium grade yan, napakaganda. Yan pa lang nasa 3.5 na. Bat stock pa lang. Ayan. Fully adjustable. Depende sa'yo kung anong habang gusto mo. Ang mga sight niya, ayan, foldable. Front and rear, napakaganda. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? Tapos, basta, ang ganda niya, premium na premium, mga ka-airsoft na yung mga detalye. Kasi nga, from the high-end company maker to, no? Okay, so ngayon, maglalagay po tayo ng battery. Baba na natin to, mga ka-airsoft, ha? Natatakot ako, istorbo, eh. Maglalagay po tayo rito ng battery, no? Stand muna natin. Ayan. Maglalagay tayo ng battery, dito nilalagay yung battery. Paano ina-access ngayon yan, big man? Okay. Meron tayong pinipiga rito, mga ka-airsoft. Ayun. Ayun, pansin nyo, ulitin natin, ha? Meron tayong pipigain dito, pababa. Ayan na. Access na kagad natin yung battery. Pero, tingnan ko muna, baka meron mga ka-airsoft na, ayun, merong isang buhay na nagpapa-shoutout siguro. Good day, big man! Shoutout from Tayabas, Quezon. Hello, bossing! Hello po, Yurel Odias. Hello, Tayabas, Quezon. Okay. Hindi ko alam kung nasa yung mga ka-airsoft natin, baka nagla-lunch ba or alauna na anong nangyayari. O baka walang mga data, no? Yung mga tao ngayon. Oo, kasi dumadami yung viewers pag hapon, no? Yun na napapansin ko. Iba yung viewers pag ganito lunchtime, no? Anyway, ayan mga ka-airsoft pa, ayan. Dito ina-access yung mismong dali. Takin natin. Medyo Ayan, yan na yung plug, kung saan mo ilalagay yung ipa-plug yung battery mo, no? So, okay. So, this is the battery, mga ka-airsoft. Pasok po natin. Okay din. I-plug natin to. Okay. Then, ipasok mo all the way, ha, mga airsoft. Ito, ha. Huwag ninyong hayaan na hindi nakapasok, especially mga wiring, kasi pwedeng magsimula yan ng short circuit, sabi nga, di ba? Siyempre, ayaw naman natin na magkaroon ng problema. So, ang gagawin mo lang, i-secure mo lang yung mga wire mo, saka mo to isasara. Ay, bababa pala. Atras kong konti. Ayan, baba natin. That's it. Napakadali, napakaganda niya, napaka-premium ng pagkakagawa. Then, single fire natin. Sarap. Rapid fire. Ayan. Mapapansin nyo, iba yung rate of fire niyan. Iba yung rate of fire kasi ayan, ha. O, diba? Talagang rapido, no? Kasi mga airsoft, this is powered by a MOSFET. Talagang dinidikdik niya, no? Ngayon, hindi ko lang sure kung ilan FPS to, pero ngayon magkakaalaman tayo dito. So, this is the magazine, plastic magazine, ang kasama niya, pero kung gusto mong i-upgrade into a premium magazine, meron naman tayo, pwede naman natin i-upgrade. Actually, kung gusto mong i-upgrade, free lang naman yun, okay? Ngayon, lalagyan natin ng bala, mga ka-airsoft, no? Oo, bubuksan natin, bubuhos natin. Okay, 300 rounds, pasok dyan, 300 rounds, kasya dyan, hindi ko na pupunuin, tapos isasara to. After na masara, merong gear sa ilalim kung tawagin kamot. Para yung mga binuhos natin, maitulak niya pa
paangat. Okay, lagay tayo ng 0.20 grams para makapag-chrono tayo. Tapos mga airsoft, kamutin natin ha. Pengi akong cellphone ha, pagka-chrono ko i-video ko lang to. Kamot hanggang sa maramdaman yung bumigat mga airsoft, okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Ay, sorry. Pasok sa unit. Then, ready to fire, okay? Yan. Mga airsoft, hindi pwedeng ikasa to. Huwag nyo nang i-access, ikakasa. Yung iba nagmamala action start, talagang kinakasang ganyan di ba? Wala pong magagawang maganda yung pagkasa ninyo sa unit ninyo. AEG po ito pagkalagay mo ng battery, paglalagay mo ng magazine, ready to fire na. Hindi mo na kailangang ikasa, hindi katulad ng mga gas type. Bakit? Kasi mga airsoft, this spring to, at saka may guide to, may stopper to. Pag isa lang doon ang masira mo, kahatak mo, magkakaproblema ka na sa unit mo. Tandaan mo, yung ginagawa mong pagkasa, paghatak, walang maidudulot na maganda doon sa unit mo. Bagkus pwede pang maka-apekto sa performance niya, pwede pang makasira. Huwag mo na lang i-access to na ikasa kasi ang isang AEG hindi ikinakasa. Okay? Sara natin mga airsoft. Bawal kasi ito mapasukan ng mga foreign element like buhangin, lupa, tubig, etc. Masisira ang half-up chamber. Okay? Firing tayo. Chrono natin mga airsoft para lang maipakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas. Single fire. Single fire. 509 FPS. Sakit yan. Tayo lang yata ang naglalabas ng mga unit, no, na libre yung upgrade, naka stage 1, nasa 500 above. 507. Sana ma-reach natin yung pinaka pwede. 516 ako na. $516 FPS mga airsoft unit natin, the M4 carbine Kimot design by the King Arms. 516 FPS, napakasakit po niyan. Okay, Telegram. Okay, so 516 FPS, sige pa, baka umangat pa siya. 505. Okay, isa pa. 510. Oh, stable. Masasabi natin kasi ano siya, stable siya sa 500 no. So, masasabi natin siguro i-round up natin between 520 and above FPS. Oh, di ba? Napakasarap nun. Biruin mo, in-upgrade natin. Ay, yung pag-upgrade dito sa amin sa Bigman, libre lang yon mga airsoft pa. Gusto kasi namin, Antimano, pagdating, bago mo kunin yung unit, malakas na, upgraded na, di ba? Kasi syempre, bumili ka ng unit, gumastos ka na. Gagastos ka pa ba sa pagpapa-upgrade? Di ba? Mas magandang yung unit mo, upgraded na agad para masarap magamit. Single fire, napakasarap! Rapid fire! Single fire! Grabe, napakaganda niyang gamitin. Okay. Every time matatapos maglaro, mga airsoft, always release the magazine. Then, clear the chamber. Then, rest the spring, no? Mga spring nito, upgraded nga, kaya nag 516 FPS. Kung ito, hindi nyo i-rest yung spring, itatabi lang ninyo agad. Ang tendency, masisira siya agad. Ay, hihina siya agad. Sayang yung upgrade na ginawa natin, di ba? Lagi nyo i-perform to. Lagay nyo sa rapid fire. Press nyo ng 1 seconds. Then single fire. Then, tama ba ako? Then, put it back to safe. Safe palagi. Para hindi ma-access, para hindi mapindot. Okay? Mga airsoft, unit natin kay airsoft, Aldrin Salazar, San Antonio, Candon City, Ilocos Sur. Bossing, ito na po yung unit mo, Sir Aldrin Salazar.
Okay, napakasarap ng mga unit natin ngayon na tinapos natin, no? Mamaya siguro kung papalaran, kung loloobin ng Panginoon, ma-live na rin natin yung mga item for shipping, no? Oh, shout out Alan Villaris. Hello, bossing. Okay, ngayon ko lang ulit nakita live, sir. Actually, ang tagal mong nawala. Pansin ko lang, ha? Ang tagal mo nawala, parang mga straight 1 week anyway, no? Tama lang naman yan. Work hard, di ba? Hanggang abot mo yung mga pangarap mo. Yan, si Alan Villaris talagang ano yan, Airsoft natin yan na talagang nagsusumikap, no, para makagawa ng tama, para makapagtrabaho ng tama, sa legal, sa maayos na paraan, no. Hindi siya one day millionaire, hindi happy-go-lucky type of person yan. Talagang dedicated sa pamilya niya yan, no. Ganun naman talaga dapat, no. Hindi yung pinaplano natin, makapanlamang, di ba? Hindi pinaplano natin, inaasa natin yung buhay natin sa mga bagay na imposible. Huwag natin gawin yun, mga Airsoft, no. Tapos, ayun, napakaganda ng unit na to. Again, hindi to low budget, hindi to mumurahin. This is a King Arms, keyboard rifle, no? Pwede siyang assault, pwedeng pan DMR. Tapos, 4 na piraso lang meron tayo nito, no? Napagkalooban tayo ng 4 na piraso. So, 3 piraso na lang kasi makukuha na tong isa ngayon, no? Okay, yan, maraming salamat sa inyo mga ka-Airsoft. Hello po sa lahat. Again, hello sa mga ka-Airsoft natin sa bawat dako ng ating bansa. Okay? Mga ka-Airsoft, kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, baka pwede pakishare po yung live video natin, no? Para po dumami tayo sa ating community. Share nyo po yung live video natin. Wala naman tayong hangad na iba, kundi ang mapalaganap natin yung mga daily vlogs natin para makapanood yung mga tao, maaliw yung mga tao, matuto yung mga tao. Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po, and have a blessed day to all.